Bahagyang bumagal ang inflation rate ng Pilipinas sa 1.5% nitong Nobyembre, batay sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Malaking ambag umano sa porsyentong ito ang pagsadsad ng presyo ng gulay at karne, gayon din ang epektibong implementasyon ng conditional tariff system sa bigas. Naritong report ni Dustin Bayog. Bahagyang bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at produkto ng bansa para sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang inflation sa 1.5% kumpara sa dalawang magkakasunod na 1.7% noong Oktubre at Setyembre. Nakikitang dahilan dito ang pagbagal ng presyo sa gulay at tubers na mula sa 16.4% noong Oktubre ay sumadsad dito sa 4.0%. Gayon din ang karne na bumaba sa 4.2% kumpara sa 5.2% noong nakaraang buwan. Nakatulong din dito ang pagbagal ng pagtaas ng presyo sa mga kagamitan sa bahay tulad ng mga furnishing at household equipment. Bagaman nakapagtala ng mababang inflation sa LPG, pangunay nakambag pa rin sa kabuang inflation ng housing, water, electricity at gas lalo na ang pagsipa ng presyo ng kuryente. Ito naman ay sinundan ng restaurant at accommodation services. Malaki rin ang apekto ng kabilang taas presyo ng mga produktong petrolyo na gasolina at diesel, gayon din ang pamasahe sa mga barko. Sa kabilang banda nakapekto ang pananalasa ng bagyong Tino at 1 noong Nobyembre sa pagtaas ng presyo ng ilang mga isda. Ayon kay PSA Assistant Secretary Divina Del Prado, naapektuhan ng fish commodity partikular ang galunggong na nakaranas ng kakulangan ng supply kung kaya nangunguna rin ang mga pelagic fish sa pangunahing commodity na tumaas ang inflation. Habang nakatulong naman ang pinatutupad at trigger-based rice tariff system at ang MSRP sa bigas sa patuloy na pagbaba ng presyo nito. Samantala isang buwan bago matapos ang 2025, nakapagtala ng bansa na 1.6% inflation average na mas mababa sa target range ng pamahalaan na 2.0 to 4.0%. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.